Come on, let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo pong lahat yung muko pumikit. Tayo manalangin. Oh Heavenly Father, we worship you today. Let your name be glorified, be exalted. And Lord, kung mayroon pa pong hadlang upang hindi po namin marinig, hindi mo po kami maabot ngayong oras na ito, patuloy kami linisin ng iyong banal at makapangyarihan dugo. And Lord God, we pray and we declare, bigyan mo rin po kami ng biyaya na makapagpatawad, Panginoon. Lord, salamat po Lord sa iyo pong gagawin ngayong oras na ito. Father God, we recognize you. Tunay, Panginoon, ikaw po ang pumuno sa amin. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng mga word na kung saan ito, Lord God, ang pupuno sa aming buhay, masasagot ang bawat tanong. And Lord God, we pray and we declare na after this preaching, mas mahayag ka, Panginoong Yesus, mas makikilala ka namin sa Espiritu at katotohanan, mas lalalim ang relationship namin sa iyo. In this place, we declare your victory and the defeat of the enemy. We worship you, O God. We adore you. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Sino po yung mga first-timer? Ngayon lang mo naka-attend? May you please raise your hand? Sa lahat po ng mga ngayon lang naka-attend sa ating church, may you please raise your hand? Yes, welcome, welcome. Meron pa po dyan. So sa inyo po, welcome. Pwede nyo po ba silang kawayan? Yan. Hello, welcome, good morning, and God bless you. Praise God. Yung iba po natin mga A-group leaders ay may pasok. Ang iba ay merong review ng Sunday daw. Ang iba naman ay merong mga inaasikaso. Praise God. Malinaw po ang audio ko dyan sa likod. Malinaw? Naririnig nyo po ba ako? Okay, praise God. So, this coming Tuesday, meron po tayong gaganaping leadership camp that is exclusive for the A-group leaders, ministry head, and pastor. Ano po? So to those who want na sumama po sa ating leadership camp, that is Tuesday to Friday, yan po, igaganapin po yan sa Mega Church. Hindi po yan dito ginaganap, sa Batangas po yan ginaganap sa ating pong main church. Kayo po ay magpalista kay Hazel. Ano po? By God's grace tayo po ngayon ay, kasi December po talaga tayo nagdadami. Ano po? Ngayon po we have 6 delegates para sa ating leadership camp. Amen? And also, mamaya pong hapon, ay meron po tayong gaganapin para po sa lahat po ng nag-post-MGR, ay meron po tayong mentoring mamaya, exclusive. I invite A-group leaders, becoming A-group leaders, kayo po ay umattend mamaya sa ating mentoring. Ano po? And after that mentoring, lahat po na nag-post-MGR, magkakaroon na po kayo ng inyong final exam. Ano po? Mamaya po. Sabi, bakit po merong exam? Ay, yun lang naman po para alam namin kung talagang kayo ay nanood ng mga lesson at ng mga lecture po doon. Amen? So, required po bang umattend pag nasa post-MGR? Opo. Required po. Kahit hindi pa po ako nakapagpa-water baptism, pero ako po yung nakapag-MGR na at umattend ng post-MGR, opo, mamaya po ang inyo pong exam. Ano po? And also, wag po kayong mag-alala, madali lang naman po ang exam. Kayang-kayang sagutan sa biyaya ng Panginoon. And also, di ko lang po pa ma-finalize ang final date. Lagi nawawala sa isip ko. I think that is, pag hindi next week, next Sunday, ang graduation po ng ating kids ministry. Amen? Kindly correct me. Kailan nga? The exact date? Exact date ng graduation. Okay, 2028 pa pala. Kailan nga? May 3. May 3 po ang And also, sa biyaya ng Panginoon, by next week,
Yan, sa lahat ho ng mga magte-take ng kanilang mga exam ngayon, by next Sunday, kayo po ay a-attend. Bakit? Yun na po ang inyong graduation. Ano, na mga nag-post MGR, graduation nyo naman next Sunday. So, every Sunday sa atin, may mga graduation sa biyaya ng Panginoon. Sabi nung isa, dito lang pala ako makakagraduate. Meron din tayong pa-medal sa biyaya ng Panginoon. Okay. Sa lahat po nanonood sa online, God bless you. God richly bless you. Pagpalain kayo ng Diyos. Ang ating pong online ministry, ang ating pong international ministry ay sa palaki ng palaki, palawak ng palawak sa biyaya ng Diyos. God richly bless you. Pagpalain kayo dyan. Okay, let's start. Today, we will talk about Pray Like This, Part 2. Ano po, we talk about the Part 1 last Sunday. Ito po ang kinuha natin verse. Matthew chapter 6, verse 9 to 10. Ito po ang pinag-uusapan natin. Sabi ng Panginoon, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it in heaven." Last week, we talked about the prayer na ano? Relationship before request. Worship before wants. Agenda ni Lord bago ang agenda natin. Last week, we understand the most effective prayer pala ay yung prayer na surrender. Bakit? Dahil yung prayer na kalooban ng Diyos, ito yung mas maganda nating plano or mas magandang mangyayari sa atin kaysa sa desire natin. So today, we will talk about the verse 11. Matthew chapter 6, verse 11, sabi ng Panginoon, "This is how you should pray. Give us today our daily bread." Matthew 6:11, "Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw." Atin pong himayin ang verse na yan, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon na give us today our daily bread. Number 1, siyang tunay na source. Matthew chapter 6 verse 11, "Give us," or bigyan mo kami. It is a prayer of asking, ito'y pag-recognize kung ano ang tayo mo sa Diyos. Inaamin mo na si Lord ang iyong source at si Lord ang magbibigay sa iyo. Kaya nga from the word, give us, ibig sabihin, bigyan mo kami. It is more than prayer request. Ito po'y act ng humility. Dahil ito'y pagkilala mo sa Panginoon, sa gitna ng lakas, talino, posisyon, and influence na meron ka, you go to God and asking God, "Lord, bigyan mo kami." Kung mapapansin nyo po, ang sabi ng Panginoon, pray like this. Give us this day, or give us this day our daily bread. Ano sinasabi doon? Hindi sinabi ni Jesus na basta na lang work, achieve, control, or secure your bread. That prayer is all about ikay humingi. Yes, meron kang trabaho, may negosyo, may skills. Pero behind that, Lord, ako po'y merong ginagawa, meron po akong pinagkakabalan sa buhay. Pero Lord sa iyo pa rin ako nahingi kasi ikaw ang tunay kong source. Are you getting the point? Grabe ang security and peace sa heart kapag alam mo na si Lord ang source ng iyong buhay. Think about it. Kapag inisip mo na ikaw ang provider, ikaw ang source ng sarili mong buhay, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo ang bubuhay sa iyo, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa iyo. Una, pwedeng mawalan ka ng pag-asa. Pwedeng mo na ikaw ay lack, ikaw ay kulang. And we will talk about it later. Or, pwedeng pagtingin mo, ikaw ang source ng iyong buhay, ikaw ang provider ng iyong buhay, ang nabubuo sa iyo ay hindi lang yaman. Ang nabubuo sa iyo ay yabang. Bakit? Nagkakaroon ka ng pride. Bakit? Ang lagi mo sinasabi, kaya ako ganito kasi masipag ako. Kaya ako ganito kasi may trabaho ako. Kasi may negosyo ako. Lahat ng meron ako, self-made. Tiyaga at diskarte. Pag gano'n ang ating mga salitaan, na mas lalong bumibigat. Pero ang taong nalapit at nahingi sa Diyos, alam niyang ang Panginoon ng source, they understand, Lord, itong sipag ko, power mo ito, Lord, sa akin. Lord, itong trabaho ko, nagtatrabaho ako,
galing ito sa iyo. Lord, itong aking negosyo, itong aking source, Lord, ikaw po ang nagbukas ng opportunity nito sa akin. Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Ito po'y babala ni Moises sa mga Israelites eh. Sabi ni Moises sa mga Israelites, oy, baka sabihin nyo sa inyong sarili, ha? Ang kayamanan na meron ka, galing sa iyong lakas, galing sa iyong diskarte. Baka sabihin mong lahat ng meron ka, dahil ikaw ang nagpuyat dyan, ikaw ang nag-aral dyan, ikaw ang gumawa dyan. Ano sinabi on the verse 18? But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Baka ang sinasabi mo ay ikaw lahat ang gumawa ng para sa iyong sarili. Pero sinabi sa verse 18, but remember the Lord your God. Alalahanin mo ang iyong Diyos, ang iyong Panginoon. Ang nagbigay daw sa iyo ng kakayanan para ma-produce mo ang wealth na meron ka. Ano ba pag sinabing ability? Alam mo, napakalawak at napakalalim pala ng binigay sa iyo ng Diyos na ability to produce wealth. Kasama po diyan ang iyong intelligence. Yung ikaw ay matalino sa biyaya ng Panginoon, masipag mag-aral, idea, knowledge, solution, kasama yan sa ability binigay sa iyo ng Diyos. Even kasama sa ability, timing. Ang pagtagpo mo sa tamang tao at sa tamang panahon, yan po ay divine appointment. Ang Diyos ang gumawa niyan. Kaya sabihin mo, ako kasi magaling makipag-usap sa tao, na-deal ko agad yung aking inaano. Pag-apply ko, ako agad ang tatanggap. Alam mo, it is the Lord who gives you that kind of ability. Perfect timing and right people, si Lord ang nag-o-organize niyan sa heaven papunta sa iyo. Amen. At higit sa lahat, your health, yung lakas na ikay makabangon, yung lakas na ikay makapagtrabaho, yung lakas na kaya mong bumiyahe, maglakad, and everything na meron ka, yan po'y kasama sa ability binigay sa iyo ng Diyos to produce wealth. Kaya don't forget, remember the Lord your God. He is your source. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, hindi ka self-made, God-made ka. Bakit? Pag sinabing self-made, lahat ng meron ka dahil sa iyong galing. Ikaw na magaling sa lahat. Pero pag God-made, by God's grace, kung anong meron ka, biyaya ng Diyos. It is the Lord who gives you that kind of ability. Alam niyo po, mga taong mga self-made, mabilis silang mapagod. People will get tired kapag feeling mo, ikaw lahat. Kapag feeling mo, sa balikat mo lahat nakasalalay. Kailangan kong mapagod, kailangan kong magtrabaho, mating. Pero kapag si Lord ng source, think about it, you work from victory, not for victory. Pastor, ano po ibig sabihin nun? Nagtatrabaho ka dahil alam mo sa iyong sarili, si Lord ay nakapag-provide na. Nagtatrabaho ka dahil alam mo sa iyong sarili, ikaw ay pinagtagumpay na ng Diyos. You are not working para ikay magtagumpay. Ikay nagtatrabaho dahil ikay tagumpay na. At malaki ang tama po niyan sa ating mindset. Pag na-shift ang ating momentum, pag na-shift ang ating mindset na kaya ka gumagawa, kaya meron kang mga dinidil because you work from victory. Tagumpay na. Hindi para magtagumpay, kundi dahil tagumpay na. Alam mong meron ng ginagawa ang Diyos. Alam nyo po, sa panahon ngayon, sabi nga, mamaya we will talk about it, sabi ng Bible, huwag nating iasa sa meron tayo ang ating future. Bakit? Kasi napakagulo ng panahon ngayon. Kung meron man tayo makikitang source, walang iba kundi ang Diyos. Awit chapter 1 verse 3, ito yung mga taong madidikit, alam na ang Diyos ang kanyang source. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Alam niyo po, yan yung mga taong malapit sa Diyos. Pag daw ikay malapit sa Panginoon, alam mong ang Diyos ang iyong source, ang katulad mo isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Ibig sabihin, lagi kang sariwa.
Sa iba pong verses, ang sabi dyan, hindi ka natatakot kahit dumating ang tagtuyot. Bakit? Dahil malapit ka sa batis. Pag ang isang puno na malayo sa batis, walang source, ang source lang niya ay ulan, kaya lang siya nadidiligan, at kapag wala ng ulan, siya'y natutuyot na mamatay. Pero ang mga halamang nasa tabi ng batis o ang mga taong malalapit sa Diyos, alam na ang Diyos ang kanilang source. Hindi ang mga yan matatakot sa dry season. Bakit? Because they know and they believe the Lord will always provide. Alam nila na hindi lang trabaho, ginagamit lang ng Diyos ang trabaho nila, ginagamit lang ang lahat ng meron sila, pero ang tunay na nagpapala ay ang Diyos. Sa panahon ngayon, sa mahal ng gasolina, sa mahal ng bilihin, sa lahat ng mahirap na magtiwala sa trabaho. Wala nang assurance sa lahat ng bagay. Kaya anong ating pinopoint ngayon? Ang sabi ng Panginoon, pray like this, give us. Humingi ka. Lord, bigyan mo kami. Ibig sabihin, Lord, ito pong akin. Hindi po ako dito naasa. Pero Lord, ito'y gagamitin mo. Ang tunay kong source ay ikaw. Amen. Kaya ang mga prayer na Lord, kay Lord direct na humihingi, hindi ka matatakot na mawalan. Next, number 2. May sapat na biyaya. Matthew chapter 6 verse 11. Give us today our daily bread. Alam niyo po yung meron ng today, meron pang daily. Today, araw-araw sa Tagalog. Ito ang madalas na hindi napapansin ng lahat. Today, pray like this. Sabi ng Diyos, give us today our daily bread. Pwede namang yearly. Ano? Pwede namang good for 1 month, good for 1 week. Pero bakit ang sabi ng Diyos ay today or daily? Bigyan mo kami ngayon. Dahil tayo po mga tao, nature agad natin, gusto agad natin one-time breakthrough. Gusto agad natin long-term security. Gusto agad natin, control agad natin ang future. Pero dito sa prayer na ito, itong gustong ituro sa atin ng Diyos. Ang ibinibigay sa atin ng Diyos ay ang present na biyaya at magandang future. Kaya daily, give us today, para bukas lalapit ka uli sa Diyos. So it means, ang prayer ay hindi laging patungkol sa prayer request, patungkol ito sa relationship. Sa give us today, tinuturo sa atin ng Diyos ang consistent trust. More than sa provision na kayang ibigay sa iyo ng Diyos ang taon, ang priority ng Diyos ay ang formation, ang tayo, yung puso. Mas nalima natin. Dito binabasag ng worries ang magandang future na inihanda sa atin ng Diyos. Majority ng problema natin ay hindi problema natin ngayon. Majority ng problema natin ay problema natin bukas. Problema natin sa makalawa. Problema natin next month. Problema natin next month. Problema natin next year. Nagegets nyo? Yung ngayon, yung naka-assign sa'yo ngayong Sunday na to, kaya mo. Sabihin ng Diyos. Kaya ka nai-stress kasi meron kang kailangang i-deal sa isang araw. And that is a problem bukas. Pero yun ngayon, sapat. Okay. Hindi natin makikita ang biyaya ng present. Hindi natin makikita ang biyaya ng present kapag ang tinitingnan na agad natin bukas, makalawa. Dahil kung anong meron ka ngayon at titingnan mo yung babayaran mo next week, kung anong meron ka ngayon at titingnan mo agad ang gastusin mo next month, titingnan mo agad ang bill ng kuryente mo next month, wala na. Ang mindset mo agad, talo na agad. Dahil tinitingnan natin ang future at ina-assess natin ang future based sa kung ano lang ang hawak natin ngayon. Eh yun ngayon ay sapat lang for today. Nagegets niyo ako? Ang basihan natin na tayo ay blessed kapag nakita na natin na provided na ni Lord lahat good for 1 year. Everything ay provided na. Gusto natin, ang basihan natin na tayo ay blessed, hindi yung tayo yung nakasurvive today.
Ang basihan natin na dapat tayo ay blessed ay kapag kaya na tayo ni Lord i-survive hanggang December. Yung meron ng assurance, yung nakalatag na agad ang gastusin mo. Guys, we pray for future and nothing is wrong. Walang maling ipag-pray ang future. Anong mali? Na-surrender mo na nga kay Lord ang bukas, bakit iniisip mo pa din ngayon? There is nothing wrong to pray for future. Lord, bukas, Lord, you will provide, Lord, sa lahat ng aking pangangailangan. There's nothing wrong to pray. That is what we call preparation. Ang mali ay kapag na-surrender na natin kay Lord ang bukas, pero patuloy pa rin nating iniisip ngayon. Ito real talk. Ang meron tayo ngayon ay hindi sapat talaga hanggang dulo. Sino dito ang magtatas ng kamay at sasabihin niyan secured na ang kanyang pera hanggang kanyang 60s? Hanggang ako po'y retired na, secured na po ang aking future hanggang 75 years old. No. Ang meron ka ngayon ay hindi sapat sa iyo hanggang bukas. Ang meron ka ngayon ay hindi sapat sa iyo hanggang next year. At yon ay totally normal. Oo nga't marami kang kailangan next month, pero hindi ibig sabihin na pababayaan na tayo ni Lord next month. Yes, kulang ka ngayon. Pero pagdating ng araw na yon, sasabihin ko sa iyo, sapat na si Lord. Bakit? Dahil ito ang good news. Si Lord ay sapat araw-araw. Hindi mo kailangan, Lord, paano yon? Ang kaya ko lang pong gastusin na yung pang ngayon lamang. Eh di pa, ibig sabihin, ang blessing na yun ay pandito. Eh paano po yung makalwa? Paano po yung mga susunod? Let's read the verse. Matthew chapter 6 verse 34. So don't worry about tomorrow. For tomorrow will bring its own worries. Today troubles is enough for today. Sa Tagalog, kaya't huwag niyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Parang bahala na ang bukas. Yun talaga yun. Hayaan ang bukas ang problema sa kanyang sarili. Ang sabi naman ni Jesus, sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Kaya minsan tayo na-overload. Kaya tayo minsan na-overthink. Kasi it is biblical. Sapat na ang inyong suliranin ngayong araw. Ibig sabihin, yung capacity mo mag-isip ay hanggang dito lang talaga. Thank you, Lord. Okay. Sapat lang today. Pag inisip mo na ang bukas, pag inisip mo na ang makalawa, overthink na yan malala. Overload na yan malala. Kaya sabi ng Diyos, ito, today troubles is enough for today. Yung bukas, pastor, paano ang bukas? Sabi na ng Bible ang bukas na ang bahala mag-alala sa kanyang sarili. Huwag niyong alalahanin ang bukas. Mag-focus kayo sa present. Ibigay mo ang energy mo, iligay mo ang iyong energy sa ngayon at sasabihin ko sa iyo, makakalusot ka. Hindi ito simpleng verse. It is a verse na re-remind tayo ng Diyos. Ito'y protection para sa ating overthinking. Ito'y protection para sa ating mga overload. Kaya tayo nai-stress kasi gusto mong hawakan ang hindi pa binibigay ng Diyos. Kami po ni Pastora Rica, we are preparing for our wedding. Alam nyo, naka-Excel file na yan. Lahat na ng mga suppliers, coordinator, expenses, etc. Everything. Nung na-total na yan ni Pastora, ay talagang mapapakanta ka ng parang di ko yata kaya. Talaga na, pagka nakita mo ang total, talaga namang hindi mo talaga kakayanin. Pero alam nyo ba, the Lord is always reminding us that si Lord kasi ang nag-command. Si Lord naman ang nagsabi, we're just following, we're just, nag-o-obey lang naman kami sa word ni Lord sa amin. Alam nyo po, itong lagi ko sinasabi kay Pastora Rica, ang ginawa namin, nakita namin ang total, inatado naming maigi. Ano ang kailangan ng April, anong kailangan ng May, anong kailangan during, pwede pa before. Yun talagang, kasi pag tiningnan mo na kailangan mo na agad siya ngayon, ay talagang luluha ka ng dugo. Kapag inassess namin, kailangan namin magtrabaho ng 2 years, walang gastusan ng sahod,
doble kayod, ay talaga namang magtatrabaho ka na sa umaga at sa gabi. If you will think about the expenses. Pero alam niyo po, ang lagi ko sinasabi, kung ano ang urgent ngayon, kung ano ang kailangan ngayong araw na ito, sapat si Lord. Tatawag si Pastora sa akin. Dumating ang Shopee. Magkano Shopee? O yan. Yan pa ang kaya ng budget natin. Pang Shopee lang. E paano ho yung mga malalaki? Pagdating sa araw na yon, the Lord will provide. Lagi naman si Lord nagsusustain eh. Kaya minsan kasi tayo na-overload kasi inuutas natin ang ating sarili. Hindi mo na nga kayang gawin, hindi mo na nga kayang solusyonan next month. Uutasin mo pa ang iyong sarili, wala ka nang kayang gawin. Anong pwedeng gawin? Tingnan mo yung present, makakalusot ka ngayong araw na to, the Lord will provide for you. Yung ngayong linggo, if we will assess, tingnan mong mabuti. Kaya minsan pakiramdam mo, ang dami mong kulang kasi ang kulang na naisip mo pang Miyerkules pa. Na-advance. Naisip mo na agad ang kulang mo ay pang next month pa. Naisip mo na agad ang kulang mo ay pambayad sa ganito. Pero pag nakita mo kung ano lang ang kailangan mo ngayong araw na ito, si Lord ay sapat araw-araw. Si Lord ay lagi nagpo-provide. Kaya nga ang prayer ni Jesus, give us today because today is for today. Mag-focus ka sa present. Kasi pag nakita mo ang kahalagahan kung paano nagpo-provide ang Diyos today, makikita mo rin siya kung paano magpo-provide sa future. Pero kung hindi mo pinopokusan ang today at lagi ka nakatingin sa future na wala pang sa iyo, wala pa yung araw na yon, ay sasabihin ko sa iyo, hindi mo makikita si Lord ay provider. Makikita mo si Lord ay hindi natugon sa iyo. Tingnan mo ang bukas ng may preparation, hindi ng pangamba. Kasi pag nakita mo si Lord ay sapat sa akin ngayong araw na ito, mas makakapag-isip ka ng ayos. Pero pag inisip na agad ang mga susunod, ay sasabihin ko sa iyo, sabihin ko sa iyo nasa kaliwat kanan, maootas ka. Guys, protect your peace. Huwag mong ilagay ang sarili mo na masisira ang iyong faith. Huwag mong ilagay ang sarili mo na matatanong mo si Lord sa kanyang katapatan. Nang dahil lang hindi niya binigay ang kailangan mo sa araw ng bukas ngayon. Lord, next month, meron na po akong ganito, Lord, i-provide mo. Hindi ka naman pala, Lord, tapat. Hanggat maaari, ilagay mo ang iyong sarili sa iyong posisyon na ikaw ay laging kayang manampalataya sa Diyos. Matthew chapter 6 verse 27, can all your worries add a single moment to your life? Ganda ng verse na ito. Can all your worries, yan bang pinapangamba mo, yan bang iniisip mo, ay kayang magdagdag ng additional life sa iyo? Yan ba'y nakakapagpadagdag ng iyong buhay? Alam niyo po, ang ginagamit po natin chapter ngayon ay Matthew chapter 6, isa sa pinaka-perfect na verses na nakita ko sa Bible. Ito yung verses na, yes, walang tapon, pero lahat ng verses, pwede mo dyan lahat kunin eh. Matthew chapter 6, verse 33, dyan din natin nakita, seek first the kingdom of God. Pero alam niyo po ba, ang pinag-uusapan dyan sa worries, ang taong nangangamba, yan ang isip ng taong walang Diyos. Dahil kung alam mo na meron kang Diyos sa langit, si Lord ay laging gagawa. Pastor, marami pong kulang sa akin, ubos na agad. Tandaan mo ito. Hindi ka nauubos dahil kulang ang Diyos. Nauubos ka dahil dinadala mo ang bukas ngayon. Dahil yung araw ngayon ay sapat. Tama mamaya, pag uwi mo bago ka mag-lunch, ikaw ay magjijiyoban, makakapag-lunch ka ng ayos, makakauwi ka, meron kang sapat na pamasahe. Yung iba, hindi pa uuwi, magkakape pa mamaya, pagka-uwi, saka pa makaka-uwi. Di ba? Everything ay provided, sapat ngayong araw na ito. Pero pag inisip mo na agad, wala na, bayaran na naman ng kuryente sa mga susunod, wala na, bayaran na naman sa ano. Sayang! Sobrang deceiving po ng ating heart. Marami kang sinasabi kay Lord, nasabi mo, Lord, baka pwedeng makapaldo. Sinong ganyan ang prayer kay Lord? Ano? Lord, baka pwedeng makapaldo naman dyan. Baka naman pwedeng isang bigayan na agad para wala na.
Tayo lagi natin gusto agad ay advance. Tandaan niyo po ito. Pwedeng ang mga labis ng buhay mo ang dahilan kung bakit hindi ka maka-all out sa Diyos. Uulitin ko. Kaya minsan hindi ka maka-all out sa Diyos kasi maraming labis sa buhay mo. Kaya ka hindi 100% total dependent kay Lord kasi meron ka pang pinanghahawakan sa buhay mo. Ang daily provision ng Lord ay hindi delay. Ito'y disiplina ng Diyos para turuan kang magtiwala. Kaya daily, ibig sabihin, daily approach kay Lord. Pag daily approach, daily encounter. Pag daily encounter, daily miracles. At kapag daily miracles, daily transformation. Tingnan nyo ang mga taong naka-all out agad ng blessing. Unang linggo lang masaya. Yung may dumating na blessing sa kanya sa patang December, masaya lang yan sa first week, 2 weeks. Yung mga susunod, consumption na. Yung mga susunod, naging problema na. Kaya ang daily provision ng Diyos ay hindi delay. Ito'y disiplina ng Diyos para turuan kang magtiwala. Listen, ang kalaban ng faith ay ito. Yung taong gusto'y sigurado mo na lahat. Iyan ang number 1 kalaban ng pananampalataya. Ang gusto'y sigurado mo na lahat. To see is to believe. Kaya lang ako, Pastor, maniniwala pag nakita ko na. Iyan ang tunay na kalaban ng pananampalataya. Saka lang ako magkakaroon ng peace. Saka lang ako mananampalataya sa Diyos kapag nakita ko na. No. Ang pananampalataya ay ganito. Naniniwala ka na mangyayari ang isang bagay kahit hindi mo pa ito nakikita. That is what we call faith. Hindi ka maniniwala dahil nakita mo na. Hindi ganun ang faith. Yan nga ang kalaban ng faith. Ang faith ay sigurado ka kahit hindi mo pa nakikita. So it means nananampalataya ka pagdating ng araw na yon, the Lord will provide. Pag ikay to says to believe, hindi mo na. Ibigay mo na sa akin ni Lord talaga mga panghulog ko. Ibigay mo na sa akin talaga ni Lord ngayong araw na ito para meron ng peace. Yan ang tunay na kalaban ng faith. Pero ang faith, 100% sigurado siya sa araw na yon, the Lord will provide. Dahil si Lord ay sapat araw-araw. Last, number 3. Ang provision ay hindi para lang sa'yo. Ganda nito. Matthew chapter 6 verse 11. Give us today our daily bread. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Bigyan mo ako. Pero napakalinaw ng verse. Give us. Big sabihin, kasama yung katabi mo. Kasama yung mga taong nasa paligid mo. Give us today. Hindi pwedeng sa'yo lang. Give us today our daily bread. Now, nakukuha niyo na ang pattern. It is not, Lord, give me. It is not all about, Lord, bless me. Lord, provide for me. Pag sinabing us, hindi ito simpleng typo error ng Bible. Ito po ay kingdom principle. Dahil si Jesus na nagsabi, pray like this. Give us today. It means, binabasag nito ang mga self-centered prayer. Kapag ang prayer mo ay puro patungkol sa iyong sarili, lumiliit ang compassion mo sa iba, lumiliit ang iyong mundo, lumiliit ang iyong purpose. Guys, kapit. When you pray to be a blessing, pag pinag-pray mong maging pagpapala ka, walang dahilan ng Diyos para hindi pagpalain. Dahil kalooban ni Lord na gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Hebrews chapter 13 verse 6. Don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifice that please God. Ito ang mga handog na kinalulugdan ng Diyos. Don't forget to do good and to share with those in needs. Ibig sabihin, wag mo daw kakalimutan gumawa ng mabuti at tumulong sa nangangailangan dahil ito ang sakripisyo o ito ang handog na kinalulugdan ng Diyos. Kaya ang panalangin ay hindi lang lagi patungkol kay self, kasama ang iba.
Sabi mo sa'yo nakasaluwat ka na, isama mo na ang iba. Kaya we need to assess our prayer. Baka ang prayer natin, Lord, pahingin pera ko. Lord, pagpalain mo plano ko. Lord, bigay mo po sa akin. Lord, yung matagal ko na po hinihingi, jowa, puro-puro, lahat ay puro patungkol sa sarili eh. Promotion, bahay, kotse. Lord, tulungan mo po ako. Lahat ay patungkol sa atin. Pray like this. Give us. Ibig sabihin, kasama ang iba. Tulungan mo po si pagpalain mo po si pagalingin mo po. Alam niyo po, if you will read the Bible, ganito ang daloy ng pagpapala. Provision is meant to flow, not stay. Ang pagpo-provide ng Diyos ay nakadesign para maging daluyan, hindi para tumigil sa iyo. Kapag ang Diyos ay nagpo-provide sa iyo araw-araw, hindi lamang ito sa iyo. Pag si Lord ay nagpo-provide sa iyo, ang ibig sabihin gusto ng Diyos maging daluyan ka nito. Hindi ka lang pinagpala ng Diyos para mag-ipon ng para sa sarili mo. Pinagpala ka ng Diyos para dumaloy ang pagpapala sa ibang tao. Pag ang Diyos ay nakatingin sa atin sa langit, hindi lang ang Diyos nakatingin para ikaw ipagpalain. Naku, gustong-gusto kong ipagpalain si Kevin. Naku, gustong-gusto kong pagpalain si Prince, si Nelson. Hindi lang ganun ang thoughts ng Panginoon. Si Lord ay nakatingin din sa iyo kung paano ka magiging pagpapala sa iba. Nagigets niyo? Hindi lang si Lord nakatingin sa langit para gusto ko niyang pagpalain. Nakatingin din siya sa langit upang ikaw ay makita niyang maging pagpapala sa iba. Ang plano ng Diyos ay laging kasama ang iba. Ang puso ng Diyos ay laging mas malaki lagi sa needs mo. Ang Diyos ay nag-isip na gusto kanyang pagpalain, kasama na doon ang mga taong nasa paligid mo, sa pamamagitan mo. Sabi mo sa'yo, nasa kanan, may purpose ang pagpapala. Ganito po ang kingdom principle, walang solo blessing. Ang bawat provision, ang dapat pagpapala ng Diyos, ang bawat provision, yan po'y may connection. Hindi lang ng Diyos sinutupad ang panalangin mo. He expand your responsibility. Ang trabaho, resources, wisdom, influence ay hindi para sa iyo lang. Kung hindi yan i-answered prayers sa iba. Sino dito gusto pagyamanin ng Panginoon? Amen. If you want to be rich, then si Lord ay merong reminder. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 18. Teach those who are rich in this world. Turuan daw yung mga mayayaman sa mundong ito. Sino dito ang mga mayayaman? Praise God. Ibig sabihin, para sa iyo ang verse na ito. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is unreliable. Ganda ng pagkakasabi dito ng Panginoon, no? Turuan yung mga mayayaman na wag masyadong ipagmayabang, wag masyadong ipagmalaki ang kanilang mga kayamanan, wag masyadong ipagtrust ang kanilang future, lahat ng meron sila sa pera. Ang sabi ng Bible, unreliable. Ibig sabihin, walang assurance. Their trust should be in God, who richly give us all we need for our enjoyment. Kaya ikaw na mayaman, tapikin mo na sa kaliwat kanan, sabi mo, ikaw na mayaman. Ha? Sa Diyos ka lang magtiwala. Hindi ang ngiti nakadepende sa kapal ng wallet. Pag wala ng laman, masakit ang ulo. Pag wala nakita, lahat ay masama ang pakiramdam. Pero pag puno ang wallet, masaya. Walang init ang panahon. Kay Lord, ipagkatiwala, masaya ka hindi dahil may pera ka, masaya ka kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Our trust should be in God na nagbibigay sa atin ng mga mabubuting bagay for our enjoyment. O ito na, para pa sa mas mayayaman. Verse 18, tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. Ibig sabihin, eto na, binigyan na tayo ng Diyos ng
tayo ay pagpapalain ng Diyos. Sino ho nananampalataya doon? Pag ikay pinagpala ng Diyos, alam mo na ang purpose. You will use your money para gumawa ng mabuti. Hindi para lang patungkol sa iyong sarili. Hindi laging mag-i-stay sa iyong pagpapala. The purpose of blessing is to do good. To be rich, not in money, to be rich in good works. Yumaman sa mga mabubuting gawa. Ang puso mo na magamit para sa iba, ang magiging dahilan para mas lalo kang pagpalain ng Diyos. 2 Corinto chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Alam nyo, ang sabi ng verse, magagawa ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, in all aspect, not just financially, even in your family, in all aspect, in all area, kaya ng Diyos na kayo'y pasaganahin. Nang higit pa sa inyong pangangailangan. Imagine that. Kasi ang pangangailangan natin para lang sa ating sarili. Kaya sinabi ng Diyos, higit pa sa inyong pangangailangan, may labis. Ano ang purpose ng labis? Upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Give us this day our daily bread. May I call the keyboardist? A prayer like this, it's not all about patungkol lang sa request, kundi ito'y patungkol sa formation ng puso. Kung mapapansin nyo po, Matthew chapter 6 verse 9 to 11, it's all about glorifying God. It's all about everything patungkol kay Lord. Last week, sinurrender natin ang will natin kay Lord. Tapos ngayon, give us this day our daily bread. Akala natin, ito'y patungkol na ito sa ating sarili. Kumbaga, last week oh Lord, yun ay yung last week ay patungkol na sa iyo. Pagdating ngayon Sunday service, patungkol uli kay Lord. There is something about, give us this day our daily bread. Pag sabing give, kay Lord kayo hingi. Si Lord ang iyong source. Humingi ka sa Diyos. As, ibig sabihin, your provision ay binigay sa iyo ng Diyos ay hindi nakadesign to stay. It's designed to flow. Ito'y nakadesign, dumaloy. Basag ang self-centered and trust sa sarili. At inaayos ng Diyos kung paano tayo mag-isip. Alam nyo, bago ang provision, bago ang pagpapalang i-design sa atin ng Panginoon, inaalis muna sa atin ng Diyos ngayon ang mali nating foundation. We will assess, grabe pala yung pray like this ni Jesus, no? This is how you should pray. Hindi ito simpleng patungkol lang lagi sa ating sarili. Ito'y laging patungkol kay Lord. Ang tunay na answered prayer, ikaw ang nagbago, hindi lang situation. Ang tunay na answered prayer, ikaw ang kinulusan ng Diyos, hindi lamang yung situation sa labas. Kaya ngayong oras na ito, sa ating pong pagtayo, please stand right now. We will let go anything, everything. Kung hindi lahat ng bagay, kakatiwala natin sa Panginoon. He is our source. Ito, patungkol po ito ngayon sa reprogramming of the mind. Lord, ang source ko'y ikaw. Come on, just close your eyes. Reprogramming of the mind. Lord, ang source ko ay ikaw. Despite sa aking trabaho, despite sa aking negosyo, despite sa lahat ng aking ginagawa, my ultimate source ay ikaw. That's why, pray like this is all about give us. Bigyan mo kami. Now, habang nakasarado ang iyong mga mata ngayong oras na ito, ihanda mong iyong puso. And you will ask the Lord, you know the pattern of prayer. Ganito lang ang sasabihin mo, Lord, bigyan mo po kami. Trusting that the ultimate source is Lord.
At higit sa lahat, ginagawa pa ng Panginoon sa atin ngayon is give us today, tunay na merong magandang plano ang Diyos sa iyo sa future. At huwag mong hahayaan na tumingin ka ng pangit sa iyong hinaharap nang dahil lang sa hindi pa binibigay sa iyo ng Diyos ngayon ang para sa future mo. Kundi ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, tingnan mo ang araw ngayon na sapat. Yung araw ngayon ay sapat. At kapag nakita mong sapat si Lord today, ibig sabihin, sapat din siya hanggang dulo. Sapat din siya hanggang future. Surrender every overthinking, overload, anxiety, pag-iisip about sa future. Close your eyes. Give us this day our daily bread. Blessing na hindi lamang para sa iyo, kung hindi dadaloy sa pamamagitan mo. Binabasag nito ang greediness, binabasag nito ang self-centered prayer na laging patungkol sa kanyang sarili, kundi prayer na laging patungkol sa iba. Lord is telling us today, surrender all your worries because He cares for you. I challenge you right now. You have a good future. Maganda ang future na inihanda sa iyo ng Diyos. Provided na ang araw ng bukas. Provided na ang mga susunod. Matthew chapter 6 verse 33. Ang pwede mo lang gawin today, alam mo sa iyong sarili, hindi mo na kayang asikasuhin yan. Alam mo na sa iyong sarili na out of control na ang iyong future. Kaya ikay nag-o-overthink na. Kaya ikay nag-o-overload na. Kasi hindi mo na alam kung paano pa susolusyonan ang bukas. Hindi mo na alam kung paano pa susolusyonan ang next week. Hindi mo na alam kung paano pa susolusyonan ang mga susunod na araw. In the same chapter, Matthew chapter 6:33, seek first His kingdom. Ang kaya mong gawin today ay magpuri sa Diyos. Ang kaya mong gawin today ay unahin ang kaharian ng Diyos. Ang kaya mong gawin today ay yung para sa Diyos. And the Lord said, Matthew chapter 6, isusunod niya ang lahat ng bagay na kailangan mo. So anong ibig sabihin? Kapag dumadating ka na sa point na hindi na kaya ng talino mo, hindi na kaya ng influence mo, hindi na kaya ng karisma mo, hindi na kaya ng kahit na anong meron ka, isa na lang ang pwede mong gawin. At ito na ang pinaka-the best na pwede mong gawin kaysa sa talino, karisma na meron ka, is to trust in the Lord. Di mo hawak ang future, pero hawak ng Diyos mo ang future. At yung Diyos na may hawak ng future, na lagi niya sinasabi, meron siyang magandang plano. Meron siyang magandang plano. At ikaw na handang pagpalain ng Diyos, ito ang sinasabi sa iyo ng Diyos, provision is meant to flow, not stay. Palitan natin ang ating puso ngayong oras na ito. It's not all about, Lord bless me. Hindi lang ito patungkol, Lord bless me, bless me, bless me. Papalitan natin ngayon ang ating prayer, Lord bless me, para maging blessing ako sa iba. Lord, I want to be a blessing. Mas pangarapin mong maging pagpapala kaysa tumanggap lang ng pagpapala. Uulitin ko,
mas pangarapin mong maging pagpapala kaysa receiver lang ng pagpapala. Dahil ang taong pinagpapala at magiging pagpapala sa iba, hindi yan nawawala ng pagpapala. Give us today our daily bread. Ngayon, recognize that your Lord is your ultimate source. At nawawala na ngayon ang anxiety. Nawawala na ang worries. Nawawala na ang fear sa future. At alam mo sa sarili mo ngayong oras na ito that God is enough for today. God is enough tomorrow. Sa mga susunod na araw, God is always enough. Lord, we worship you. Lord, we adore you. We glorify you. We love you. Once again, Lord, give us today our daily bread. We worship you, God. We adore you. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Amen. Sino po ang super blessed ngayon at handang tumanggap ng pagpapala? Amen. Grabe. So tayo po ay magbabalik ng ating pong tithes, ganun din sa ating pong offering today. We believe in tithings. We believe that God will provide and He deserves na ibalik po ang para sa Kanya. Amen. So tayo po ay nananampalataya that God is our ultimate provider. And if He provides, siya na rin po ang bahala sa lahat po at magbabalik ng ating pong mga pangangailangan. Amen? This is also seeking His kingdom first. And ang sabi ng Diyos, if you seek my kingdom first, everything shall follow. So si Lord na po ang bahala. Encourage everybody to give your tithes, Lord. Ating pong subukin ng Diyos gaya sa kanyang mga salita. Kung hindi niya bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos niya po ang masaganang pagpapala. Let's believe in tithings and let's God is our ultimate provider. We have to seek Him first and everything shall follow. Amen? So tayo po'y magbigay. Let's pray, let's pray. Heavenly Father, God, marami pong salamat sa pagpapala, sa provision, for everything you have done and you have given us, Panginoon. Lord, sa oras na ito, as we give back our tithes and offering, I declare, Lord God, yung mga manifestations ng iyong promises to those who are faithful and generous to you, Lord God, you will do it, Panginoon. Sampu ng aming pamilya, trabaho, hanap buhay, businesses, Lord God, lahat maging ang pag-aaral ng bawat isa, you will supply and you will provide, Lord God. Lord, we believe in you. We believe you're our provider, Panginoon, at ikaw na po ang bahala sa lahat. And we declare, Lord God, for the increase and promotion of everybody, Panginoon, sa oras pong ito. Thank you, Lord God. Maging sa nanonood po sa amin sa online, as they give also to you, Lord God, bless them, extend your hands to them, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ, and provide them provision. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Praise God. Amen. I thank the Lord sa inyo pong faithfulness at sa pagiging nyo pong generous. Let's pray for our tithes and offering. O Heavenly Father, inihahandog po namin sa iyo, God, ang mga tithes and offering na ito. Maging mabangon sa iyo sa iyong harapan. Magamit, God, for glory alone. Patunayan mo ang iyong pangako. In Jesus' name, Amen. Pag-pray po natin ng bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, Amen.
Para po sa lahat na meron na, maaari po kayong tumayo, pumikit, at ibigay ang pinakamataas na pagrespeto pagkat ang gawain ito'y banal sa Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos maghapunan, dumaputi siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen.